At ngayon po pangunahin sa ating mga tampok na balita, ibinunyag ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na may kopya siya ng files na muli ibinigay ng pumanaw na si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Laman daw nito ay proponents o mga nagtulak ng mga proyekto sa DPWH tulad ng mga kongresista at mga senador. Pero ayon kay Leviste, ang nakapagtataka raw ay may mga miyembro ng gabinete at pribadong individual na nasa listahan at wala ho naman daw kinalaman sa mga proyekto ng DPWH. Gate din ng kongresista, lehitimo ang dokumentong hawak niya na nakuha niya raw dahil sa pangungulit niya kay Cabral at sa DPWH. Meron pa raw itong handwritten notes ni Cabral tungkol sa estado ng proyekto at sino ang nag-aproba nito. Sa kabila po ng nilalaman ng naturang files, nagmamatigas si Leviste na ilabas ang mga dokumento. Opo. Hinihintay niya raw po muna ang go signal na hindi daw ilabas muna ang dokumento. Hinihintay niya po ang go signal ni DPWH Secretary Vince Dizon na amin pong tinatawagan kahapon pero hindi po sumagot sa aming mga mensahe. Ito ang panayam natin kay Congressman Leviste. Nandito po sa listahan, meron column on handwritten notes. Napaka-comprehensive talaga ng files ni Jose Cabral. Pati yung mga handwritten notes, ginagawa niyang soft copy. At nakalagay dito sa mga handwritten notes, puro mga SMB for evaluation, SMB recommended. At I guess we can surmise that SMB is Secretary Manny Bonoan. I would prefer that DPWH be the one to release it. Importante ang file na ito at maganda pag isa publiko, pwedeng opisyal para walang mag-question ng authenticity at may paliwanag din ang DPWH sa laman nito. Yan po ang tinig ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Samantala sa kaugnay na balita mga kapatid, may binanggit na pangalan si Leviste na kasama daw sa mga dokumento ni Cabral. Yan po'y si Bicol Saro Party List Representative Terry Redon na mayroon umanong 150 million pesos na halaga ng road project sa Camarines Sur. Agad po yung pinabulaanan ni Redon. Paano raw mangyayaring may insertion siya? Hindi pa nga ito kongresista noong 2024 habang binubuo ang 2025 budget. Hamon ni Redon kay Leviste, ilabas na ang mga dokumento. Hindi niya naman daw kailangan ng basbas mula sa Kongreso o kay Secretary Vince Dizon para po gawin ito. Pero una sa lahat, super sinungaling si Congressman Leviste. More than 3 months na from September 4 eh. Hindi ba tapos ngayon lang niya binabanggit-banggit ito pong listahan sa panahon na yung pwede hong mag-authenticate nito pong dokumentong ito, patay na si Jose Cabral. So, ibig ko sabihin, parang ano ba to? Naglalokohan ba tayo rito? Yan nga po ang tinig ni Bicol Saro Party List Representative Terry Redon. At sa iba pong mga tampok na balita po naman, inireklamo ng plunder at graft sa Ombudsman si Executive Secretary Ralph Recto. Ito nga po nag-uugat sa paglipat ng 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth sa National Treasury noong pong siya ang Finance Secretary pa. Bukod sa kasong plunder, sinampahan din po si Recto ng technical malversation at grave misconduct. Lamay din po sa reklamo si dating PhilHealth President and CEO Emmanuel Ledesma. Giit ng mga complainants, illegal ang paglilipat po ng pondo ng PhilHealth. Paliwanag po naman ni Recto noon, inilipat niya ang pondo dahil sobra ito at hindi nagagamit. Pero kalaunan, dilekta po ng Supreme Court na labag sa ating saligang batas ang ginawang ito ng gobyerno. Sa isang bagong pahayag po naman, nanindigan si Recto na siya'y inosente at handa raw siyang makipagtulungan sa investigasyon. Nagsauli naman po ng 15 milyong piso sa DOJ ang kontratistang si Sally Santos. Ayon sa DOJ, parte ito ng partial restitution ni Santos. Siya pong may-ari ng Sims Construction na dawit sa Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Kasalukuyang nasa state witness o nasa witness protection program ng DOJ si Santos. Bago siya, nauna na ring nagsauli ng 181 million pesos si dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantala na dawit din sa issue ng flood control. Buti pa itong sila Boss Henry tsaka sila Boss Sally, nakapagsasauli na po ng pera. Oh. Ang mga proponents, Ini-enjoy pa rin ang pera. hindi, nagtatago na ho ng pera. Yun daw pong isa, dyan sa kanyang building along, sa may bandang
sa may Quezon City daw po, nandun sa basement idinaan, sabi nung nagbalita sa atin. Kasi nga daw po ito. At sa ilang pahong mga tampok na balita, itinanggi po naman ni Vice President Sara Duterte na mayroong personal na connection sila ni Ramil Madriaga. Si Madriaga po ang umano'y bagman daw ng bise. Sa sinumpaang salaysay sa Ombudsman, sinabi po ni Madriaga na pinonduhan daw ng Pogo at ng drug lords ang paktakbo bilang Vice President noon ni Sara Duterte. Pero ayon kay VP Sara, hindi niya nakakausap kailanman si Madriaga. Hindi rin daw niya ito binisita sa kulungan. Dagdag pa ng bise, hindi ebidensya sa anumampong paratang ang mga lumabas na larawan magkasama nga sila ni Madriaga. Kinunan lamang daw ito noong pong panahon ng kampanya. Hinala po ni VP Sara, ang pagpapakalat daw ng maling impormasyon ni Madriaga ay bahagi pa rin ng planong madiskaril ang kanyang paktakbo sa Panguluhan sa 2028 elections. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!